Yung sinasabi lang, you have to bend the law in order to address to the popular sentiments of the people. Sabi natin, hindi pwedeng ganun. Because these are just passing fancies. Popular may be today, tomorrow it may not be popular. That is not the meaning of Vox Populi Vox Day. That is not the meaning of sovereignty resides in the people. You cannot compromise the Constitution or any law depending on the passing fancies that are popular for a particular period of time. The law shall remain to be valid, binding, and must be executed and obeyed. Attorney, ang mga depensa naman ng mga dinadawit na mga pangalan, it's either binabalik nila doon sa nag-aakusa na hindi naman direkta yung nag-aakusa na nakatransak itong mga idinidawit na pangalan. Parang mayroong tulay. Kumbaga, sapat na ba ito para maitanggi? Or paano ba, matutuntun pa ba kung ang kanya bang sinasabi, yung mga sinasabing sangkot ay talagang sangkot? Pwede ba itong maging depensa? Or kaya pa rin bang maimbestigahan talaga kung itong kanya mga idinadawit ay talagang sangkot? Kasi ang sinasabi nila, mismo ang nagsabi, hindi niya ako direktang nakatransak, kundi may isang tao, minsan pa nga it's either kilala niya or nakilala lang niya sa pangalan, parang doon na sila magkikita po, attorney. Well, maaaring merong batayan din yung kanilang mga sinasabing kanilang mga rason o kadahilanan. Pero ang tanong, meron bang particular na interest or motivation itong nagsasalitang testigo? Bakit niya gagawin yon? Meron ba siya ng sama ng loob dito sa mga binanggit na mga pangalan na nakatanggap ng ganung kalaking mga pera? Wala naman sigurong nating masasabi na may atraso itong mga ito sa kanya, kaya nila ginagawa ito. Sa katunayan, mapapatunayan, sabi nga ng mga ibang mga nagtestigo dyan, na malalapit din sila sa mga inaakusan ng pagtanggap ng malalaking mga pondo o pag-deliver ng malalaking pondo sa kanila. So, doon natin makikita yung credibility nitong mga testigo. Kung wala man lang susunod ng magsasalita nito mga ibang mga testigo, ay tingnan natin kung gaano kabigat yung appreciation ng ebidensya, itong testimonial evidence nitong mga naglabasang mga testigo. Pero yung mga ibang mga testigo, sinasabi nila na meron pa rin silang maipapakitang mga pieces of evidence, maaaring documentary or anything na magpapatunay na yung kanilang mga isinalaysay sa kanilang mga testimonial evidence dyan sa Senado o kaya sa kanilang mga affidavits na kanilang pinirmahan, ay meron pa silang mga maidadagdag na mga ebidensya. Opo, dito naman po, naging debate rin kasi itong pagsasailalim sa witness protection. Parang nagkaroon na yata ng settlement, no? Yung mga senador ukol dito. Pero baka meron lang po kayong maidagdag na punto ukol nga po dito, attorney. Hanggang kailan ba or kailan ba nangyayari yung pagsusoli? Halimbawa, sa isang guilty, it's either siya ba yung pinaka pasimuno or kasangkapan lang siya, kailan ba magsasabi ang korte ba or before pa ang hatol ng korte, doon na maaring maisuoli ang pera, or meron na bang mga pagkakataon na korte mismo yung nagdi-decide sa pagsusoli ng pera, attorney? Dalawa kasing bahagi yan, ano? Yung tinatawag nating witness protection program at saka maging state witness ang isang testigo, ano? At kung ano ang kanyang mga obligasyon bilang isang testigo. Pag suriin natin yung Rule 109 ng Rules of Court natin at saka yung mga batas na umiiral pagdating sa witness protection program o kaya para maging state witness, walang requirement dyan na kailangan magsoli ka muna ng pera o ng mga ari-arian para maipakita mo yung good faith mo. Wala yan. Hindi yan requirement. Hindi natin pwedeng dagdagan kung ano ang itinatadhana ng batas. Kasi pag ipinagpilitan po natin yan na, kailangan muna maglabas muna kayo, magsoli muna kayo ng mga pera o mga ari-arian. Tulad ng ginagawa nitong ibang mga DPWH officials
na nagsoli raw ng mga sasakyan, nagsoli ng mga kung ano pa man, na mga mamahaling bagay na ito ay kanilang napili galing dito sa mga napulimbat nila sa pamahalaan para ikaw ay bigyan ng witness protection. Ay wala po yan sa requirement. Pero kung voluntaryo namang magsusoli itong mga ito, itong mga kontraktor na ito, itong mga government officials na gustong mapaloob sa witness protection program, ay nasa kanila yun voluntarily. No? Meron namang basihan na pwede nila man gawin yun eh. Pero kung gagawin mo yun as a condition, President, bago ka magbigay ng isang witness protection o mapaloob sa witness protection program o kaya para gawing state witness to, hindi yan na sumasang-ayon sa provision po ng Rule 119 ng Rules of Court at saka ng provision po ng batas na nagtatahana ng pagbibigay ng witness protection o kaya pagpapaloob doon sa pagiging state witness. May mga requirements dyan. Importante kasi, tandaan natin ang pagiging isang state witness, kaya ka magiging state witness kasi yung magiging testimony ng testigo na ito ay indispensable para magkaroon ng conviction against the most guilty party. Itong mga magsasalita kasi mga testigo, mga guilty na rin itong mga ito eh. Niaamin nilang sila ay gumawa ng kasalanan, sila ay nakasangkapan sa krimen na naganap, pero hindi sila masasabing the most guilty. Pagkatapos lang na sila ay ma-appraise na talagang pwede silang pumasok dito as state witness, no? Eh hihintayin natin ang magiging desisyon ng korte pagkatapos na nagkaroon ng conviction itong mga matataas na mga akusado o yung mga most guilty parties at kung magkano ang isosoli nila, no? Pero yung pinapangambahan nila na wala magiging ano na ito, mawawala na itong mga properties na ito. Hindi, kasi pwede naman yung magkakaroon tayo ng mag-injunction dyan o kaya yung right of possession, etc. Maraming mga preemptive writs dyan na pwedeng gawin ng pamahalaan ng korte para hilingin nila na hindi nila magagalaw yung kanilang bank accounts, itong mga property nilang mga lupain, mga condominium, mga sasakyan, etc. etc. Pwede nilang gawin yan at hindi nila magagalaw yan. Pero hindi po ito magiging basihan. Dahil pag ginawa po natin yan, additional requirements po yan, wala naman sa batas yan, magiging ultra vires, sabi nga nila. You cannot add on what is not provided for by law. Maraming decision na po ang Supreme Court dyan na sinasabi na what is stated in the law itself should be followed strictly. You cannot add on. Otherwise, if you are going to add on more requirements than that is stated for by law, and you are going to do the addition by means of the implementing rules and regulation, that implementing rules and regulation will be invalid, it will be unconstitutional, it will be a violation of the Constitution for being ultra vires. So, iyan ay hindi na dapat pinagdidebate yan mga abogado. Alam nila simpleng-simple yan. Kahit na mga estudyante ng batas, alam po nila yan. Pinag-aaralan na po natin yan sa batas na hindi pwedeng dagdagan kung ano ang nakasaad doon sa tinatadhana ng batas na mga requirement o mga qualifications or anything that are enumerated. Sabi nga na, exclusion onius is inclusion ulterius. What the law does not include, it excludes. Ganun lamang yun. Hindi pwede yung sinasabi na, oh di, Vox Populi, Vox Dei. Alam niyo, Vox Populi, Vox Dei, nobela po yan kasi. Libro po yan eh. At yan ay naging popular lamang po yan nung mga panahon po yan ng monarchy in England. No? At nung nagsabi yung isang obispo ng the Archbishop of Canterbury doon sa kanyang sermon, at pinangaralan nga itong si King Edward II, kung hindi ako nagkakamali sa aking nabasa na doon sa kanyang sermon, itong arsobispo ng Canterbury, at sinabi nga niya that the king cannot be more supreme than the voice of the people. Kasi maling-mali ang ginagawa ng hari. Inaabuso niya yung kanyang pagiging hari at yung mga tao, naghahanap sila ng bagong klase ng sistema ng gobyerno. Kaya sabi ng arsobispo, ginaya niya itong Latin maxim ng Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Pero hindi mo pwedeng gawin yan dito sa atin pag sinabi mong voice of the people is the voice of God. Then we go back to the Constitution because the Constitution is written by the people themselves and that is the voice of the people and they put that in writing. So what is provided for in the Constitution is the voice of the people and the Constitution can be considered therefore the voice of God. Maliwanag po yan. Yung sinasabi lang, you have to bend the law in order
to address to the popular sentiments of the people. Eh, sabi natin hindi pwedeng ganun because these are just passing fancies. Popular may be today, tomorrow it may not be popular. That is not the meaning of Vox Populi Vox Day. That is not the meaning of sovereignty resides in the people. You cannot compromise the Constitution or any law depending on the passing fancies that are popular for a particular period of time. The law shall remain to be valid, binding, and must be executed and obeyed, regardless of how harsh that law is, because that is the very essence of the law in order to preserve its stability in government. Otherwise, kung hindi, magkakaroon tayo ng gulo. Buwan-buwan, kung ano yung popular ngayon, bukas hindi na popular, di ganun na naman. That's the reason why we call our country, we are a government of laws and not of men. We are a government of laws and not of men. Tayo ay gobyerno ng batas, hindi gobyerno ng kagustuhan ng tao. Opo. Yun po yung masasabi ko po dyan.